Hello po. Welcome po muli mga kapatid, dear brothers and sisters sa ating programa na ito, Jesus is Coming Very Soon. Nung last na pag-aaral natin ay tinukoy natin ang pagkahuli ni Antikristo at saka itong false prophet ay sila ay naipunta doon sa impyerno. So yon ang sabi ng salita ng Diyos. At ganun din itong si Antikristo ay siya ay binalod ng anghel ng Diyos at itinapon siya doon sa bottomless pit. So, yon ang mababasa natin dito sa salita ng Diyos. So, yon ang nangyari sa tatlong personalidad na ito na naging bida-bidahan sa nangyaring 7 years tribulation period. So, ngayon ay i-discuss po natin tungkol sa mangyayari sa ng buhay, mangyayaring buhay ng tao sa 1,000 pag-rule o paghahari ng ating Panginoong Hesus dito sa mundo. So, ang una pong banggitin natin ay itong mababasa dito sa Matthew chapter 25 verse 31 to 46 tungkol sa paghuhukom ng mga nations, the judgment of nations. So dito, sinalaysay ng ating Panginoong Hesus na sabi niya na kung siya ay pupunta dito at mag-uupo siya sa kanyang throne, ay igagather niya lahat ng mga nasyon dito sa mundo upang sila ay ma-judge. So, sabi niya, yung mga sheep nations ay ipunta nila doon sa right hand niya at yung mga goat nations ay ipunta din niya doon sa left hand. At sasabihin niya sa mga nations na sa right hand, sabi niya, "Come, you blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundations of the world." Sapagkat, sabi niya, sapagkat nung ako ay nagutom ay pinakain niyo ako, nung ako ay nauuhaw ay pinainom niyo ako, nung ako ay may sakit ay binisita niyo ako. So, sasabihin niyo itong mga nations na ito, ay sabi niya, kailan bang nakita namin kita na ikaw ay may sakit at ikaw ay nauhaw at ikaw ay nagutom at binigyan ka ng pagkain? So sabi ng Panginoong Hesus sa kanila, for as much as you did it to this my little brothers, you have done it unto me. So iyon ang sagot ng Panginoong Hesus sa kanila. Kung ano ang ginawa niyo sa mga kapatid kong mga ito ay ginawa niyo din sa akin, sabi ng Panginoong Hesus. At ganoon din sasabihin din niya sa mga nada sa left hand, sa mga good nations, at sabi niya, go into everlasting punishment prepared for you. Sapagkat nung ako ay nauuhaw ay hindi ako binigyan ng tubig, ng inumin, nung ako ay nagutom, hindi niyo ako pinakain, nung ako ay kawawang-kawawa, while I was in the hospital, ay hindi niyo ako binisita. At sasabihin din ng mga nations dito sa kaliwa ay,
kailan bang nakita ka namin na hindi ka binigyan ng kailangan mo, hindi ka binigyan ng pagkain o inumin o damit o binisita sa ospital? So sabi din ng Panginoon sa kanila, kung hindi nyo ginawa sa mga maliliit na kapatid kong ito, ay hindi nyo ginawa sa akin. So iyon ang sasabihin ng Panginoon sa mga good nations na ito. So ito ang kahulugan nitong narration na ito o itong sinabi ng ating Panginoong Jesus dito. Ang ibig sabihin na itong little ones na ito ay he is referring to the Jewish people. Ito ay tinutukoy yung nasyon ng Israel or the Jews in particular. At ito ang tunay na kahulugan ng narration na ito. Kaya ito ay hindi it is not applicable to the Christian people as others understand it to be, pero kundi ito ay it is referring to the Jewish people. So, kung ang ating Panginoong Jesus ay pupunta dito sa mundo, ay i-judge niya itong mga nasyon na hindi gumawa ng mabuti sa nasyon ng Israel. So itong mga sheep nations ay it is referring to those nations who are sympathetic to the nation of Israel and who help Israel or who give aid to the nation of Israel. And so these nations, they will be considered the sheep nations. And these good nations are those people who are not sympathetic to Israel, or they are so hateful to the nation of Israel. So, ito ang mangyayari kung ang ating Panginoong Jesus ay pupunta dito sa mundo. So, itong mga nations na very hateful sila sa nasyon ng Israel, na kung maaari ay they want to annihilate the nation of Israel, or they want them being washed out from the map of the earth. At ganun ang nakikita natin sa ngayon, na mayroon yung mga nations na they are so very in simple terms, they are so very hateful to the nation of Israel. So kagaya ng Iran ngayon at saka yung mga ibang bansa, mas lalo na sa mga dito sa sinasabi nating mga Muslim world, na kung pwede sana ay mawala ang nasyon ng Israel. So ito ang kagustuhan ng mga nasyon na ito. At sinasabi nila na kayang-kayang nilang i-destroy ang Israel. Iyon ang paniniwala nila, na kayang-kaya nilang i-destroy ang nasyon ng Israel, kayang-kaya nilang i-annihilate ang nasyon ng Israel sa mapa ng mundo. At sabi nila, mas lalo na kung hindi tinutulungan ng ibang bansa kagaya ng US or bansa ng United States, kung hindi sila nakikialam sa away ng mga Muslim world,
Islam world at saka itong Israel ay siguradong kayang-kaya na nilang pulbusin itong nasyon ng Israel. Pero sa katotohanan mga kapatid ay maski anuman ang gawin ng mga hateful nations sa nasyon ng Israel ay hindi niya talagang mawawas out o masisira ang mga Hudyo sapagkat iyon ay nakalaad na sa salita ng Diyos na ang Panginoong Diyos ay hindi niya hayaan na mawala o masira itong mga Jewish people. So, ang itong 1,000 years reign of Christ ay it was purposely or primarily prepared most especially for the future generation of the Jewish people so that during that period they will become the nation or they will be the head of all nations during that period. Sapagkat yon ang promise ng Panginoong Diyos sa descendants ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob na sabi niya, your generation, sabi ng Diyos kay Abraham, will not be the tail, but he will be the head. So, sa panahon na yun, na pagre-reign ng Panginoong Jesus sa 1,000 years, the Jewish nation will be the head of all nations and they can never be the tail. Hindi sila ang, ano itong Tagalog ng tail? Nakalimutan ko na. So, yun ang promise ng Panginoong Diyos sa kanila. So, sabi ko nga sa inyo, ito ang tunay na interpretasyon nitong binabasa natin dito sa Matthew chapter 25 verse 31 to 46. So, kaya't may isang okasyon na itong disciples ng ating Panginoong Jesus ay tinanong sa kanya na sabi nila, kami na sumusunod sa inyo at nakikihirap sa inyo. We who are following you and when are partaking with your sufferings, with your persecutions, sabi nila, ano ang mapapala namin? So, ang sabi ng Panginoong Jesus, kung ako ay uupo sa aking kingdom, in the regeneration to come, sabi ng Panginoong Jesus, kayo din na ang aking apostoles ay uupo din kayo sa 12 thrones at kayo lahat sa isa sa inyo ay i-judge niya ang isa sa mga tribo ng Israel. Sapagkat ang tribo ng Israel ay they were divided into 12 tribes because yon ang mga anak ni Jacob. There are 12 tribes of the nation of Israel. So, yon ang purpose kung bakit pinili ng Panginoong Jesus ang 12, exclusively ang 12 apostles, ay yun ang purpose nila upang sa regeneration na yon, ibig sabihin tinutukol yung 1,000 years na pagre-reign ng ating Panginoong Jesus, ay itong mga apostles din niya ay they will sit on 12 tribes judging the 12 tribes of the nations of Israel or that future generation of the Jewish people. So, yon ang mangyayari kapatid, mga kapatid. So, maski man uulitin ko
maski man sa ngayon ay napipersecute ang mga Jewish people na parang wala silang pag-asa, pero hindi sila pwedeng mawala dito sa mundo. At ang kanilang persecution ay pang temporary lang sapagkat sa kadahilanan kasi na hindi sila naniwala sa Panginoong Jesus na ang itong Panginoong Jesus ay siya ang tunay na Misaya na magliligtas sa kanila ay hindi nila pinapaniwalaan. So, ang ating Panginoong Jesus din ay mayroon niyang sinabi sa mga Hudyo noon nung siya ay bago mamatay mga less than a week before siya ay mapako sa cross, ay pumunta siya sa Jerusalem at he looked on the city of Jerusalem at siya ay umiyak. At sabi niya, kung alam niyo lang ang panahon ng kanyang visitation ay hindi sana mangyayari ang mga ganitong mangyayari sa iyo. At sabi niya, sapagkat you did not value the time of your visitation, time will come that you will be scattered, you will be dispersed among the nations, you will be scattered, you will utterly be destroyed, sa atin ng Panginoong Jesus. At ito ay mababasa doon sa Matthew chapter 19 verse 24 to 28 at saka sa Luke 22 chapter 29 to 30. So, Jesus Christ himself prophesied that the nation of Israel will be destroyed and will be scattered. At sabi ng Panginoong Jesus, hindi niyo ako makikita, you will not see me anymore, hindi niyo ako makikita hanggang sa panahon na darating na sasabihin niyo na blessed is he that comes in the name of the Lord. Ibig sabihin, sa panahon na yon na ang mga tao ng Israel ay i-recognize nila na ang kanilang inapi ng kanilang mga forefathers, na ang ating Panginoong Jesus ay siya pala ang tunay na deliver nila or savior nila, ay sa panahon na yon na ma-recognize nila ang katotohanan, yung ang panahon na they will be delivered by the Lord Jesus Christ. At yung final deliverance na yon na mangyayari sa kanila ay itong mangyayari sa paghari ng Panginoong Jesus sa 1,000 years. And the future generation of Israel will be saved and they will be delivered. And so, on that period of the reign of the Lord Jesus Christ, they will become the head of all nations here on earth. So yun ang katotohanan na mangyari sa nasyon ng Israel, mga kapatid. So kung i-analyze natin, ay parang kawawa itong mga nasyon na nang aapi sa nasyon ng Israel ngayon. Pero gusto kong ipaliwanag sa inyo, mga kapatid, na ito ay tungkol sa judgment ng nations at yung mga tao na hindi maniwala sa Diyos. O kaya't in this study or discussions natin, ay i-exclude natin yung mga Christian believers, sapagkat maski man, for example, doon sa Iran ay ang gobyerno nila ay they are very
hateful to Israel, hindi ibig sabihin na lahat sila ay mapapanis or they will be destroyed. Sapagkat mayroon din mga Iranian people na naniniwala sa ating Panginoong Jesus. So itong mga tao na ito na naniniwala sa Panginoong Jesus ay they will be excluded from the punishment of our Lord Jesus Christ. At ganon din sa mga ibang sabihin natin Arab nations, or sapagkat mostly sa kanila ay ang kanilang relihiyon ay Islam, o ang ibig sabihin ay hindi talaga sila maniniwala sa ating Panginoong Jesus. Iba ang pinaniniwalaan nilang deliverer kagaya ni Muhammad, ay sila ay hindi mabibigyan ng magandang buhay kay ating Panginoong Jesus. Pero yung mga believers na maski man they belong to the Arab worlds or to the Islam nations, pero they accept the Lord Jesus Christ as their personal Lord and Savior, sila ay madi-deliver, at especially they will be included in what we have learned previously as the rapture of the church. So all those believers on the Lord Jesus Christ around the world, they will be included in that glorious rapture of the Christian people being called the church of our Lord Jesus Christ, or being the son wife, spiritually speaking, of the Lord Jesus Christ. So yon ang mangyayari, mga kapatid. So next time we will continue to discuss what will happen during the 1,000 years, because there are many activities that will be done during that 1,000 years. And so just to let you be enlightened very well of what will happen during that 1,000 years, so we will continue to discuss this matter in our next meeting. So thank you very much, mga kapatid. Siya nga pala, magpapasalamat ako doon sa nag-subscribe sa ating channel. Maraming salamat sa inyo. Sana yung mga hindi nag-subscribe pa ay bigyan niyo ako ng awa at mag-subscribe kayo sa channel natin ito. So maraming salamat, mga kapatid. God bless you. Until next time.